Dinala ni Russell si Clara sa isang pribadong villa sa kabisera. Sa daan, gumawa siya ng lahat ng uri ng mga tawag at ginamit ang kanyang mga koneksyon upang makahanap ng isang tao na tutulong kay Victoria na malutas ang bagay na ito. Ramdam ni Clara na hindi ordinaryong tao si Russell. Nag-aalab ang lalaki sa pag-aalala sa villa habang pabalik-balik. Bagamat kaya ng pera na umikot ang mundo, laganap ang internet sa kasalukuyan kaya ang mga mayayaman at makapangyarihan ay patuloy na sinusubaybayan ng lipunan. Isa itong iskandalo na hindi madaling maresolba ng pera. Samantala, mukhang relaxed at kalmado si Victoria kahit may napatay lang siya. Dinalhan ni Russell si Clara ng isang tasa ng mainit na kape. Inaalo niya ito. Victoria, huwag kang kabahan. Huwag kang matakot. I'll be my best to help you deal with this matter. Let's see what's going on with the surveillance cameras. If we can confirm that the person driving the motorcycle run red light, that would be easy. Kung wala siya, we can manipulate the video and make it look like he run red light. Para naman sa mga testigo, nakakuha na ako ng isa-isa na magbabayad sa kanila. Ipinaalam ko na rin sa mga pangunahing balita at social media outlet na huwag hayaang makaakit ng pansin ang balitang ito. Kapag may gumagamit na mag-post ng larawan o video ng aksidente, tatanggalin nila ito kaagad. Oras. Kailangan lang namin ng sapat na oras para tulungan kang malutas ang bagay na ito. Nga pala, nagkaroon ba kayo ng conflict ni Jordan dahil kay Lauren? Kumusta naman ang relasyon mo sa pamilya Howard? Kung maganda ang relasyon mo sa pamilya Howard, pwede nating hilingin kay Mr. Howard na lutasin ang bagay na ito. Kung tutuusin, mas makapangyarihan siya kaysa sa akin sa kabisera. Patuloy sa pagsasalita at paglalakad si Russell na kinakabahan. Tiningnan ni Clara ang mature at gwapong middle-aged na lalaking ito na may bakas ng paghanga sa mga mata. Ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mataas na katayuan sa lipunan ay talagang kaakit-akit sa mga kababaihan. Hawak ang mainit na tasa ng kape, nakangiting tumingin si Clara kay Russell. Sabik na sabik ka sa akin. Gusto mo pa ba ako? Medyo kakaiba si Russell nang makita niya si Victoria na naka-cross-legged na nakarelax na parang walang nangyari. Gayunpaman, siya ang nag-ayos kay Victoria upang maging makapangyarihang babae siya ngayon. Alam niyang malakas ang loob ng babaeng ito. Muli siyang napabuntong hininga. Huwag na nating pag-usapan ang tungkol dito sa oras na ganito. Victoria, huwag mong isipin na ito ay isang maliit na bagay. Kung magkamali, maaari kang makulong sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ngumisi si Clara. Spending the rest of your life in jail after killing someone is how things is supposed to be, right? Yila the way, how do usually address you? Noon lang naramdaman ni Russell na may mali talaga. Bakit ganyan ang tanong ni Victoria? Dati, Miller ang tawag mo sa akin. Pero ngayon, Russell ang tawag mo sa akin, sagot ni Russell. Kaya ang kanyang pangalan ay Russell Miller. Sa wakas ay nalaman na ni Clara ang pagkakakilanlan ni Russell. Ibinaba ang kanyang tasa ng kape, tumayo si Clara at naglakad patungo kay Russell. Hinawakan ng mga kamay niya ang sando niya habang nakangiting sinabing, Russell, pinagsisisihan ko ito ngayon. Kung noon lang sana kita pinakasalan. Naalala mo ba kung bakit hindi kita pinakasalan noon? Sabi ni Russell, paano ko makakalimutan? Lumapit ka sa akin dahil sa sitwasyon ng tatay mo at sinabing gusto mo akong pakasalan at iguhit ang malinaw na linya sa pagitan mo ni Jordan. Naplano na namin ang buong kasal at magpapalit lang ng sing-sing. But right before that, Jordan barged in and inagaw ka sa akin. You guys even kissed on our wedding day. Victoria, alam mo ba kung gaano mo ako nasaktan? Maging ang pag-iisip na maghalikan sina Jordan at Victoria sa kanilang kasal ay nakakagalit. Sinong lalaki ang makakatiis ng ganitong kahihiyan? Bukod dito, si Russell ang pinakamayamang tao sa Houston. Siya ay naging katatawanan sa kanyang bayan. Matamis na sabi ni Clara, I'm sorry, Russell. Naloko ako noon ni Jordan. Narealize ko lang kung gaano siya ka-abstarred pagkatapos ko siyang makasama. Russell, do you still like me? Sa buong katawan ni Victoria, masuyong tumingin si Clara kay Russell. Sagot ni Russell. Of course. I've liked you for so many years. Paano kita makakalimutan ng ganun-ganun lang? I've always believed that we will be together forever. But after you went to Orlando and met Jordan, you refused to even acknowledge me.
Nung kasal natin sa Houston, tinanggihan mo pa akong halikan, ang fiancé mo. Paanong hindi ako madidismaya tungkol doon? Napangiti si Clara at biglang may naisip na masama. Mukhang magkaribal sa pag-ibig sina Jordan at Russell. Kung gagamitin ko ang katawan ni Victoria para lokohin si Jordan kay Russell, siguradong mababaliw sa galit si Jordan. Haha! Pumunta si Clara sa villa para maghiganti kay Jordan. Ang paggamit sa katawan ni Victoria para pumatay ng tao ay walang kabuluhan. May bago siyang plano ngayon. Pag-abot, hinawakan ni Clara ang mukha ni Russell at malumanay na sinabi, "I'm sorry, Russell. Masyado kasi akong naging harsh sa'yo dati. Palagi mo akong gustong bumalik sa'yo, di ba? Ngayon, babayaran kita." Napatulala si Russell. Nauutal niyang sabi, "Victoria, are you sure?" Victoria tumango. Hindi nagtagal, nakarating si Zephyr 3 sa West Villa District. Nagmamadaling pumasok si Jordan sa bahay. "Loren, kamusta ka? Ayos ka lang ba?" Agad na pinuntahan ni Jordan si Loren. Labis siyang nag-alala nang marinig niya sa telepono na muntik na siyang masaksak. Nang makitang maayos na si Loren, nakahinga ng maluwag si Jordan. Agad na nakaramdam ng panatag si Loren ngayong nandito na si Jordan. "Hubby, ayos lang ako." Mumuso si Brad. "Buti na lang at dumating ako sa oras. Kung hindi, napatay ni Victoria ang kapatid ko." Si Victoria ay asawa rin ni Jordan at siya ay isang babaeng minahal niya ng husto. Nagmamadaling sinabi ni Loren, "Brad, huwag kang maglabas ng kalokohan." Jeep ni Brad. "I'm not spouting nonsense. I'm telling the truth. Kung dumating ako makalipas ang ilang segundo, kahit hindi ka mamatay, grabe ang sugat mo. At saka, kailan pa natuto si Victoria ng mga occult techniques na yon? Halos sakalin niya ako hanggang mamatay gamit ang pusa." Paliwanag ni Jordan, "Ang taong nakita mo kanina ay hindi ang totoong Victoria. Siya ay naposes." "May-ari." Nagulat si Loren at Brad. Ito ay lampas sa kanilang pangunawa. Hindi ba't ang pagmamay-ari ay isang bagay na umiiral lamang sa mga nobelang pantasya? Tanong ni Brad. Sagot ni Jordan, "Actually, isa rin itong uri ng teknolohiya. Hindi naman kasing misteryoso ang sinasabi mo. Ipapaliwanag ko sa iyo kung paano ito gumagana kapag may oras ako. Ngayon, kailangan kong malaman kung nasaan si Victoria. Nasaan na siya? Sino ang kasama niya? Ano ang ginagawa niya?" Kinuha ni Brad ang kanyang telepono at ipinakita kay Jordan ang isang larawan. Sa larawan, nakatayo si Victoria sa harap ng isang lalaking bumagsak sa kalsada. May nahulog na bike sa malapit. Pagkaalis ni Victoria sa villa, nabangga niya ang isang nakamotorsiklo at napatay siya. Ano? May pinatay si Victoria? Medyo naguguluhan si Jordan. Napakahirap na pagtakpan ang isang bagay na ganyan sa kabisera. Ginawa ng mga handlay si Victoria bilang isang mamamatay tao. Naikuyom ni Jordan ang kanyang mga kamao sa galit. Talagang kasuklam-suklam ang masasamang demonyong iyon. Nasaan si Victoria ngayon? Ang istasyon ng pulis, tanong ni Jordan. Sabi ni Brad, hindi, pagkatapos niyang patayin ang nakamotorsiklo, sumakay siya sa isang Mercedes-Benz sedan. Hiniling ko na sa mga tauhan ko na tingnan ang plaka ng kotseng iyon. Iniulat nila na kay Russell Miller ang kotse. Russell Miller. Hindi inaasahan ni Jordan na kalagkarin si Russell sa bagay na ito. Sabi ni Brad, nakatanggap ako ng balita na ginagamit ni Russell ang kanyang mga koneksyon para tulungan si Victoria na ayusin ang bagay na ito. Sa palagay ko, sa kanyang kakayahan, dapat niyang sugpuin ang bagay na ito pansamantala. Gayunpaman, mahirap sabihin kung maaari niyang ganap na pagtakpan ito. Kung tutuusin, napakaraming saksi. Tumango si Loren. Sa kabutihang palad ay nakatagpo ni Victoria si Russell sa pinangyarihan ng krimen at tumulong siyang sugpuin ang bagay na iyon sa tamang panahon. Kung hindi, magiging napakagulo. Gayunpaman, ang isip ni Jordan ay puno ng ayon ng mga nakakabagabag na kaisipan. Natural na isang magandang bagay na nakatagpo ni Victoria si Russell noong panahong iyon. Gayunpaman, ang taong kasama ni Russell ngayon ay hindi si Victoria. Hubby, ano ang iniisip mo? Masasabi ni Loren na may mali kay Jordan. Naguguluhang tanong ni Jordan. Sino ang kumokontrol sa katawan ni Victoria? Si Sean ba o ang asawa niya? Okay lang kung si Sean. Lalaki siya at walang gagawin kay Russell.
Gayunpaman, kung ang asawa ni Sean ang kumokontrol kay Victoria at ang babaeng ito ay hindi tatanggihan si Russell, ang kahihinatnan ay hindi nangahas si Jordan na isipin ang mga kahihinatnan. Nagmamadaling tinanong ni Jordan si Lauren, nagawa mo bang makausap si Victoria ngayon lang? Tumango si Lauren. Nagpalitan kami ng ilang salita. Tinanong ni Jordan, mas naging lalaki ba siya o mas parang babae? Ang intuwisyon ng isang babae ay napakatumpak, lalo na para sa isang matalinong babae tulad ni Lauren. Naalala ni Lauren ang eksena kanina at sinabing, I think she behaved more like a woman. The way she looked at me and talking to me was quite feminine. Ang mga kilos niya ay hindi talaga gaya ng lalaki. Dagdag pa ni Brad, sa tingin ko, babae rin ang nagtataglay kay Victoria. Naka-high heels siya that time pero mabilis pa rin siyang tumakbo. Halatang babae siya na sanay magsuot ng high heels. Ay hindi. Nang marinig ang kanilang mga pagbabawas, nahulog si Jordan sa mas malalim na takot. Buti sana kung si Sean yon. Straight man si Sean at imposibleng mahalikan niya ang isang matandang tulad ni Russell. Kahit na ito ay sa pamamagitan ng katawan ni Victoria, masusumpungan pa rin niya ito. Gayunpaman, kung ito ay ang asawa ni Sean, isang masamang bagay ang maaaring mangyari. Sa pagkakaunawaan ni Jordan tungkol kay Sean at sa kanyang asawa, napagtanto niyang hindi sila ang uri ng mag-asawa na makukontento sa buong buhay nilang magkasama. Kung hindi siya papayagan ng asawa ni Sean na mag-ayos si Lota. Kaya naman, hindi imposibleng magkaroon ng relasyon ang asawa ni Sean sa ibang lalaki. Higit pa rito, ginagamit niya ang katawan ni Victoria upang hindi ito maituring na isang aktwal na relasyon. Hindi ko hahayaang mangyari ito. Talagang hindi matanggap ni Jordan ang pakikipagtalik ni Victoria kay Russell. Si Victoria ang asawa ni Jordan ngayon. Bagamat hindi pa sila nagdaos ng opisyal na kasal, silang dalawa ay mag-asawa na. Sina Victoria at Lauren ay parehong asawa ni Jordan. Russell, matandang aso. Kung maglakas loob kang hawakan si Victoria, kakastrat kita. Nagmamadaling nilabas ni Jordan ang phone niya at binuksan ang contact list niya. Hinanap niya ang number ni Russell at tinawagan siya. Samantala, sa pribadong villa ni Russell sa kabisera. Napatingin si Russell kay Victoria na nagtataka. Victoria, are you sure? Umiti si Clara ng kaakit-akit. Naman. Gayunpaman, hindi pa rin naglakas loob si Russell na gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw. Ano-anong nangyari sa pagitan mo ni Jordan? Hindi lihim na gusto ni Russell si Victoria. Nung magkasama sila, susuntukin na sana agad ni Russell si Victoria. Ngunit ngayon, hindi nangahas si Russell na kumilos ng walang ingat. Medyo naiinip si Clara. Tapos na kami ni Jordan. Abstarred na siya. Hindi ko na siya mahal. Ngayon, gusto lang kitang makasama, halika, hayaan mo akong bumawi sa'yo. Iniabot ni Clara ang balingkinitang kamay ni Victoria kay Russell. Gayunpaman, napaatras si Russell at iniwasan ang kamay niya. Hindi natin kaya. Napabuntong hininga si Russell habang umaatras. Inis na inis si Clara. Bakit hindi? Sabi ni Russell, ikaw ang asawa ni Jordan kasama si Lauren, na anak ni Mr. Howard. Maliban kung may opisyal na pampublikong anunsyo na tapos na kayo ni Jordan, hindi ako mangangahas na hawakan ka. Saway ni Clara, Russell, wala kang kwenta. Hindi ka man lang naglakas loob na halikan ang babaeng gusto mo. Kailangan mong yumuko kay Jordan at sa pamilya Howard. Paano ako na in love sa isang basurang tulad mo? Ano ang mali sa lalaki? Inis na inis si Clara. Pakiramdam niya ay matanda na lang si Russell at dapat niyang ipagmalaki na gusto siya nito ngayon. How dare he reject her? Si Clara ay may mukha at figura ng isang diyosa ngayon. Ilang sandali lang ay nakita na niya ang kanyang sarili na isang bata at gwapong hunk. Kung hindi dahil sa pakikitulog kay Russell ay lubos na magagalit si Jordan, si Clara ay hindi mag-aalala tungkol sa isang matandang tulad ni Russell. Walang sinabi si Russell. Tatawag ako at tatanungin kung kumusta ang iyong usapin. With that, pumunta si Russell sa washroom para maghilamos ng mukha at kumalma. Anong nangyari kay Victoria? Akala ko hindi na niya ako mahal. Bakit siya biglang Sing 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 sing. Tumunog ang phone ni Russell. Hello. Ako si Jordan. Russell, hinawakan mo ba si Victoria? Ang unang tinanong ni Jordan ay kung nagkaroon ng physical contact sina Russell at Victoria. Natigilan si Russell.
Paano nahulaan ni Jordan na maaaring may mangyari sa pagitan nila ni Victoria? Mabilis naman itong tinanggi ni Russell. Ayoko. Asawa mo siya. Bakit ko siya hahawakan? Nagpumilit si Jordan. Nagmumura ka ba? Kinumpirma ni Russell. I swear. Pero kakaiba ang ugali ni Victoria. Nakapatay lang siya ng isang tao sa isang aksidente sa sasakyan at hindi man lang kinakabahan. Nasa villa ko siya ngayon. Halika. Ang lokasyon ko ay iyo. Huwag ka nang magsabi. Pupunta ako doon. Ibinaba ni Jordan ang telepono na iwan si Russell na tulala. Paano niya malalaman na may napaka-advanced na teknolohiya sa pagsubaybay si Jordan, kaya alam na niya ang lokasyon ni Russell sa sandaling sinagot niya ang kanyang tawag. Maya-maya pa ay dumating na si Jordan sa villa ni Russell. Napakatalino din ni Russell. Espesyal niyang binuksan ang mga pinto para makapasok si Jordan. Bang! Sinisinggil ni Jordan si Salvatore at ang iba pa. Jordan? Nang makita ni Clara na si Jordan iyon ay agad siyang sumubsob sa mga bisig ni Russell para guluhin ito. She even said sweetly, "Hubby, bakit ngayon ka lang? Kanina ko lang ginawa kay Russell. Alam mo naman na old lovers na tayo. I'm sorry for cheating on you. Will you forgive me?" Bagamat alam niyang kinokontrol ng asawa ni Shaun ang katawan ni Victoria, labis pa rin ang sama ng loob ni Jordan nang makitang ganito ang kinikilos ni Victoria at sinasabi ang mga katagang iyon. Parang si Victoria mismo ang nagsabi ng mga iyon. Naikuyom ni Jordan ang kanyang mga kamao at namula ang kanyang mukha. Gusto niyang pumatay ng tao. Natulala si Salvatore at ang iba pa. Niloko ni Victoria ang kanilang amo. Nais ba niyang maging pangalawang Hailey? Russell! Umungol si Jordan habang nakatitig sa kanya. Nanginginig sa takot si Russell. Jordan! Huwag kang makinig sa kalokohan ni Victoria. Wala man lang kaming ginawa. I swear, hindi ko man lang hinawakan ang kamay niya. Hinawakan ni Victoria ang braso ni Russell ng malandi. Russell, bakit ayaw mong aminin? Pinuri mo pa nga ang kagandahan at figura ko ngayon lang. Tama na. Sigaw ni Jordan habang nakatitig kay Victoria. Sino ka? Asawa ka ba ni Shaun? Nataranta si Russell habang nakatingin kay Victoria. Nagsalita si Jordan na parang hindi totoong Victoria ang taong ito. Iba ba ang taong ito? Ngumuso si Clara at mumiti. Masyado kang matalino. Jordan, tama ka. Ako ang asawa ni Shaun, Clara. Gulat na napatingin si Russell kay Victoria. Hindi niya alam kung bakit sinasabi ni Victoria na Clara ang pangalan niya. Jordan, Victoria, ano-anong nangyayari? Hindi maiwasang magtanong ni Russell. Napatingin sa kanya si Jordan. Si Russell ang pinakamayamang tao sa Houston. Ngunit kahit na siya ang pinakamayamang tao sa buong Ethiopia, hindi siya kwalipikadong malaman ang tungkol sa mga usapin ng 8 dakilang pamilya. Inutusan ni Jordan si Salvatore. Ilabas mo si Russell at bigyan siya ng gamot na ito. Pagkatapos, tanungin mo siya kung sinamantala niya si Victoria. Kung ginawa niya, patayin siya. Agad na umakyat si Salvatore para kunin si Russell. Sumigaw si Russell, hindi. I swear, hindi ko man lang hinawakan ang kamay ni Victoria. Pagkalabas ni Russell, tanging sina Jordan at Clara na lang ang naiwan sa villa. Panunukso ni Clara, bakit kailangan mo siyang patayin? Medyo maganda ang pakikitungo ni Russell kay Victoria. Bakit? Nagsiselos ka ba? Hindi mo kayang isipin na niloloko ka ng asawa mo. Nabalitaan ko na niloko ka ng dati mong asawang si Hailey. Dapat very experienced ka sa aspetong ito, haha. Galit na galit si Jordan. Clara, lumapit ka sa akin kung maglakas loob ka. Bakit ang asawa ko ang pinupuntirya? Ngumuso si Clara. Jordan, pinilit mo kaming iwan ang Switzerland na naging tahanan namin sa loob ng 10 taon. Nagsumikap kami para mapasailalim sa aming kontrol ang pamilya Schmid, ngunit sinira mo iyon para sa amin. Karapat-dapat kang mamatay. Kung hindi ka pa naging kapaki-pakinabang sa amin, matagal na kitang pinatay. Sinabi ni Jordan, "Yade. Napakawalang hiya. May sigla ka pa para sabihin ang mga ganyang bagay. Ang Switzerland ba talaga ang tahanan mo? Inokupa mo ang tahanan ng iba at kontrolado mo ang pamilya Schmid. Wala kang kahihiyan. Dapat ay pinalayas ka na sa Switzerland noon pa man.
Ngayon, inuutusan kitang palayain si Victoria. Kung gagawin mo yon, maililigtas ko ang iyong buhay. Kung hindi, magagarantiyahan kong makaalis ka sa kapital. Nakita ni Jordan na maraming sinaunang accessories si Victoria sa kanya. Si Clara ay dapat na personal na pumunta sa kabisera upang ilagay ang mga ito sa kanya. Siguradong nasa kabisera ngayon si Clara. Hahaha, tumawa ng malakas si Clara. Rascal, I have completely control over your wife, but you still dare to bargain with me. Ginawa ko ng mamamatay tao si Victoria. Kahit pabitiwan ko siya ngayon, nakatadhana siyang makulong habang buhay. Naikuyom ni Jordan ang kanyang mga kamao sa galit. Masyadong mapuot ang babaeng ito. Sa pagmamadali, pilit na hinubad ni Jordan ang mga accessories ni Victoria. Gayunpaman, biglang naglabas ng baril si Clara. Hindi ito nakatutok kay Jordan, kundi sa sarili niya. To be precise, nakatutok ito sa katawan ni Victoria. Huwag kang lalapit. Kung maglakas loob kang lumapit, papatayin ko si Victoria. Itinutok ni Clara ang baril sa sarili at binantaan si Jordan. Huminto si Jordan sa kanyang mga landas, hindi nang ahas na humakbang pasulong. Bigla niyang naalala ang paulit-ulit niyang panaginip. Si Victoria ay binaril at napuno ng dugo sa bingit ng kamatayan. Kung si Jordan ay isang Diyos, ang panaginip na ito ay magiging katotohanan. Nagmamadaling sinabi ni Jordan, hindi ako lalapit sa iyo. Hindi ako kikilos. Huwag mong sasaktan si Victoria. Please. Kung gusto mong maghiganti, pwede mo akong saktan. Huwag mo siyang sasaktan. Nang makitang sobrang kinakabahan si Jordan, umiti si Clara at sinabing, hehe, hindi ko akalain na ang isang mortal na babae na tulad ni Victoria ay magiging napakahalaga sa hinaharap na Diyosa. Malulungkot ka kung mamatay si Victoria, tama ba? Ngayon, gusto kong makita kang mawala ang babaeng mahal mo. Dahil doon, itinutok ni Clara ang baril sa sarili para barilin si Victoria. Hindi. Labis na takot si Jordan. Hindi pa siya natakot ng ganito sa buhay niya. Mrs. Handley. Matutulungan kita. Isa akong Diyosa. Matutulungan kitang gawin ang lahat ng gusto mo. Dahil sinabi ni Clara na kapaki-pakinabang si Jordan sa kanya at kay Shaun, nahulaan ni Jordan kung ano ang kanilang binabalak. Gaya ng inaasahan, tumigil si Clara. Ikaw. Yene, kahit na ikaw ay isang Diyos-Diyosan, ang iyong mga kakayahan ay hindi pa ganap na aktibo. Paano mo kami matutulungan? Sinabi ni Jordan, kaya ko. Nagsaliksik ako ng paraan na maaaring mahulaan ang pag-unlad ng iba't ibang industriya. Sabihin sa akin kung ano ang gusto mong gawin. Siguradong mahulaan ko ang kanilang pag-unlad sa hinaharap at tulungan kang makamit ang iyong mga layunin. Siyempre, nagsisinungaling si Jordan. Si Clara ay mula sa isang mahirap na bayan at hindi gaanong nag-aral. Masayang sabi niya, talaga. Matutulungan mo ba talaga kaming magkaroon ng teknolohikal na tagumpay? Tumango si Jordan. Hanggat hindi mo sasaktan si Victoria, matutulungan kitang gawin ang lahat. Tuwang-tuwa si Clara. Iniisip ni Shaun ang tungkol sa mind exchange surgery. Tuwang-tuwa siya kung magkakaroon tayo ng tagumpay para sa teknolohiyang ito. Pag-opera sa palitan ng isip. Kinilig si Jordan sa narinig niya. Isipin na si Shaun ay nakagawa ng isang nakakatakot na pamamaraan. Mind transplant. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng isipan, maaaring ganap na kunin ng isa ang ibang tao. Ito ay katulad ng pag-aari. Tiyak na kailangan ni Shaun at ng kanyang asawa ang teknolohiyang ito. Sa buong panahon, nakontrol lang nila si Tom at ang kanyang asawa sa malayo. Hindi nila ganap na napalitan ang mga ito. Tulad nito, nakapagtago lamang sina Shaun at Clara sa isang madilim na sulok at hindi sila personal na nakadalo sa magagandang pagpupulong. Para silang mga daga na hindi makalabas sa sikat ng araw. Gayunpaman, kung matagumpay ang pamamaraan ng mind transplant, maaari nilang ipagpalit ang kanilang isip sa mga skimid at ganap na palitan ang mga ito. Hindi maiwasan ni Jordan na isipin ang pelikulang Get Out. Iyon ay tungkol sa isang puting lalaki na nagpahanga sa katawan ng isang itim na lalaki. Gamit ang ganitong uri ng teknolohiya, ang kinin niya ang katawan ng itim na lalaki at nagsimula ng bagong buhay. Gagawin ni Shaun na realidad ang premise ng fictional film na ito. Naniwala si Clara kay Jordan. Kinuha niya ang kanyang telepono at sinabi sa kanya, "Iyon ang iyong Bluetooth. Ipapadala ko sa iyo ang aming kasalukuyang progreso ng pamamaraan ng mind transplant."
Inilabas ang kanyang telepono, hindi nagtagal ay nakatanggap si Jordan ng malaking bilang ng mga medikal na dokumento. Tinanong ni Clara, gaano katagal bago magtagumpay? Tiningnan ni Jordan ang iba't ibang mga dokumento at nagpanik. Hindi niya maintindihan ang lahat ng mga terminong medikal na iyon. Kinokolekta ang kanyang sarili, sinabi niya, sa palagay ko ay tatagal ito ng 3 araw. Bagamat mayroon akong kakayahang manghula, hindi ako eksperto sa larangan ng medikal. Kakailanganin kong gawin ito kasama ang pangkat ng medikal ng aking pamilya. Bagaman hindi naiintindihan ni Jordan ang mga terminong medikal, natuwa siya. Ang mga medikal na dokumentong ito sa pamamaraan ng mind transplant ay resulta ng mga dekada ng pananaliksik ni Shaun. Sila ay hindi mabibili ng salapi. Ang mga dokumentong ito ay talagang magiging kapaki-pakinabang sa departamentong medikal ng Stiles. Sinabi ni Clara, naman, gawin mo ito sa lalong madaling panahon. Wala akong pakialam kahit na makuha din ng iyong pamilya ang teknolohiyang ito. Ang tanging pakialam ko lang ay maabot ang ating mga layunin. Okay. Walang ibang sinabi si Jordan at agad na sinimulan iyon. Umakyat si Clara. Hindi nagtagal, lumipas ang ilang oras at unti-unting nagdilim ang langit. 1-0 yan na noon. Nang matapos ni Clara ang kanyang hapunan, nagpalit siya ng damit at bumaba. Natigilan si Jordan nang makita siya. Nagpalit si Clara ng isang maikling damit na pelus na mink na inihayag ang kanyang mga binti at balikat. Ito ay isang napakaseksi na damit, ganap na nagpapakita ng magandang figura ni Victoria. Bakit napaka-provocative ng pananamit ni Clara? Sinusubukan ba niya akong akitin? Damn it! Bagamat katawan ito ni Victoria, kapag iniisip ko kung paanong ang taong kumokontrol sa kanyang katawan ay isang bisyo na babae, tuluyan na akong nawawalan ng interes. Nasa isip ni Jordan yon. Gayunpaman, hindi si Jordan ang target ni Clara. Siya sa shade sa pinto sa kanyang sexy get-up. Agad siyang pinigilan ni Jordan. Gabi na. Saan ka pupunta? Lumingon si Clara na may inis na ekspresyon, gawin mo na lang ang trabaho mo. Kailangan ko bang isumbong sa'yo kung saan ako pupunta? Sino ka sa tingin mo? Ikaw lang ang gamit ko. Hindi umatras si Jordan. Ako ang asawa mo. Responsibilidad kong tanungin ang aking asawa kung saan siya pupunta at kung ano ang kanyang ginagawa. Natawa si Clara. Take a guess. Sexy na bihis ko at gabi na. Saan ba ako pupunta? Masasabi ni Jordan na hindi maganda si Clara. Clara, anong balak mong gawin? Huwag mong kalimutan na may asawa ka na. Kung pinagtaksilan mo si Shaun, sasabihin ko talaga sa kanya. Papatayin ka niya. Napangiti si Clara. Jordan, I don't think you know much about my relationship with Shaun. We are really husband and wife, but we grew up in the same village and our families are interlinked. We got married for practical reasons, not for love. Matatanggap ko si Shaun with Lota, at tanggap niya rin akong lumabas sa mga bar para magsaya. Nagulat si Jordan. Pupunta ka sa bar? Pinaglaruan ni Clara ang magandang mahabang buhok ni Victoria. Tama. Unlike Victoria, never pa akong nahabol ng mga lalaki. Gusto ko rin malaman kung ano ang pakiramdam ng pagiging diyosa. Ngayong gabi, siguradong maraming lalaki ang nanliligaw sa akin. Pipili ako ng magugustuhan ko at magpapalipas ng gabi sa kanya. How dare you? Clara, nililigawan mo si kamatayan. Galit na galit si Jordan at agad na sumugod. Gayunpaman, agad na inilabas ni Clara ang kanyang baril at itinutok kay Victoria. Kung gagawa ka ng isa pang hakbang pasulong, babarilin ko si Victoria. Anong choice niya? Kailangang umatras si Jordan. Matigas na sabi ni Clara, Jordan, wag mo na akong hinahamon ng ganito. Kung ayaw mong mamatay si Victoria, behave yourself. Basta bigyan mo ako ng breakthrough sa mind transplant procedure, I guarantee that Victoria will be safe and sound. I can give her a good time too. Hahaha, Jordan, I wonder if you will still be with her after you use her body. Naikuyom ni Jordan ang kanyang mga kamao. Gusto niyang patayin si Clara. Gusto niyang punitin ang lahat ng accessories sa katawan ni Victoria at durugin. Gayunpaman, hindi siya nangahas na kumuha ng panganib. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang eksenang binaril si Victoria. Sabihin mo rin sa mga nasasakupan mo na huwag akong sundan. Kapag may nakita akong sumusunod sa akin, puputulin ko ang isang daliri ni Victoria.
Asawa mo naman siya. Kung matitiis mong maputol ang daliri niya, sige. Dahil doon, binuksan ni Clara ang pinto at lumabas. Galit na galit si Jordan. Clara, mabisyo kang babae, papatayin talaga kita. Para sa kaligtasan ni Victoria, hindi pinayagan ni Jordan na may sumunod kay Clara. Wala siyang paraan para makagambala sa mga kilos nito. At alam na alam ni Jordan ang plano ni Clara. Gusto niyang gamitin ang katawan ni Victoria para pumunta sa isang bar at makipagtalik. Sa totoo lang, ang mga bar at nightclub ay isang lugar lamang para magsaya ang karamihan. Ang mga tao ay hindi kinakailangang pumunta sa mga ganoong lugar para sa mga one-night stand. Gayunpaman, para sa isang magandang babae tulad ni Victoria, iba ang mga bagay. Sa itsura niya, siguradong asa rin siya ng hindi mabilang na mga lalaki sa bar. Victoria Lee. Dahil sa mga naunang salita ni Clara, hindi maiwasan ni Jordan na mag-isip kung ano ang kanyang gagawin kung sakaling makipagtalik si Victoria sa ibang mga lalaki. Gusto pa ba ni Jordan na makasama si Victoria? Siyempre hindi pa babayaan ni Jordan si Victoria dahil lang dito. Gayunpaman, nag-aalala si Jordan na maramdaman ni Victoria na siya ay nabahiran na pagkatapos niyang magising at gumawa ng inisyatiba na iwan siya. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Napatulala si Clara. Noong una siyang dumating sa kalyeng ito, lahat ng mga bar ay maliwanag na nailawan at may mga kumpol ng mga gwapong lalaki at magagandang babae. Bakit lahat ng bar ay sarado ngayon? Maraming kabataang lalaki at babae ang dumadaloy sa kalsada, pinag-uusapan ang sitwasyon. I've been in the capital for so many years, but this is the first time have encountered something like this. Bakit nagsara lahat ng bar? Ito ay dapat na isang malaking pagbaril. Narinig ko mula sa aking tiyuhin sa Ministry ng Ugnayang Panlabas na ang isang malaking pagbaril mula sa ibang bansa ay narito. Ganun ba? Saang bansa siya galing? Pumunta ba siya dito para maglaro? Bakit nila tinatakan ang mga nightclub? Ano? Huwag kang makinig sa kalokohan niya. Hindi siya taga-ibang bansa. Big shot siya sa bansa. Hoy, alam mo ba o hindi? Ang mga karaniwang tao ay lahat ay masyadong mausisa tungkol sa ganitong uri ng bagay. Bagamat hindi nila alam kung aling big shot ang dumating, sigurado sila na isang malaking shot lang ang makakapagpasara ng lahat ng nightclub sa kabisera ng sabay-sabay. Napabuntong hininga si Clara. Nakakalungkot. Ang kabisera ay napakagulo. Ngunit hindi ko kailangang pumunta sa isang nightclub para maghanap ng lalaki. Gabi na at hindi pa kumakain si Clara. Nagplano siyang maghapunan at maghanap ng lalaki. Sa kabutihang palad, walang kakulangan ng 24 na oras na kainan sa kabisera. Kasama sa mga sikat ang IHOP dinner. At the Plex dinner. Pagbaba ng taksi, sumakay si Clara ng taxi papunta sa ilang kalapit na lugar. Gayunpaman, pagkatapos maglakad-lakad, ang lahat ng mga kainan ay sarado, tulad ng mga bar. Sabi ng taxi driver, Beauty, kung gusto mong maghanap ng makakainan ngayong gabi, napakahirap. Hindi mo ba narinig? Isang malaking shot ang dumating sa kabisera. Inutusan niya na sarado ang lahat ng night entertainment venue. Nightclubs, bars and restaurants. Hindi na ako mag-abala pa sa pagmamaneho ngayong gabi. Pagkatapos kitang paalisin, uwi na ako at matutulog. Pinikit ni Clara ang kanyang mga mata sa sama ng loob. Anong big shot? Siguradong si Jordan. Dati, hindi masyadong sigurado si Clara kung ipinasa ni Jordan ang utos na gawin ito. Pero ngayon, sigurado na siya. Ang brat na ito ay talagang marunong makipaglaro sa akin. Ngayon pa lang ay binalaan na ni Clara si Jordan na kung maglakas loob siyang magpadala ng taong sumunod sa kanya, puputulin niya ang daliri ni Victoria. Kaya naman, hindi nagpadala si Jordan ng sinuman para sumunod sa kanya. Sa halip, isinara niya ang lahat ng entertainment venue sa kabisera. Gusto mo bang magkaroon ng kafling? Sorry. Sarado ang lahat ng night entertainment venue. Umuwi na ang lahat para matulog. Tignan natin kung paano ka makakahanap ng lalaking makakafling. Damn it, he's from a secret family and should be very low profile. Paano siya nakakuha ng napakaraming kapangyarihan sa kabisera? Minamaliit ko siya. Pero kung mas ayaw mong lokohin ka ni Victoria, mas gusto ko siyang gawin. Napatingin si Clara sa taxi driver sa harap. Mula nang sumakay siya sa taxi, sinisilip siya ng driver sa rearview mirror. Sigurado si Clara na tiyak na magtatagumpay siya kung susubukan niyang makipag-ugnay sa kanya.
Hindi, siya ay masyadong pangit. Umiling si Clara. Ang taxi driver na ito ay isang medyo may edad na, mukhang mamantika. Matanda na siya, mataba at pangit. Kahit ang pangit na babae na tulad ni Clara ay hindi siya kinikilig. Napakagandang babae ko ngayon. Kailangan kong maghanap ng gwapo. Kahit pangit si Clara, pinahahalagahan niya ang kagwapuhan. Driver, dalhin mo ako sa pinakamalapit na 5-star hotel, bilin ni Clara. Hindi nagtagal ay dinala ng driver si Clara sa Ritz-Carlton Hotel. Ang hotel na ito ay matatagpuan sa isang napakamaunlad na lugar. Ang pangunahing gusali ay gawa sa tanso at napakakapansin-pansin. Maaaring isipin na ang mga panauhin na nananatili rito ay mayaman o maharlika. Si Clara ay isa ng makatarungan, mayaman at magandang babae. Natural, kailangan niyang humanap ng matangkad, mayaman at gwapong lalaki na makakapareha niya. Hindi siya nandito para magpahinga kundi para maghanap ng lalaki. Jordan, dahil isinara mo ang lahat ng night entertainment venue, dumiretso ako sa hotel para maghanap ng lalaki. Tinatarget ni Clara ang mga bisitang nananatili sa hotel na ito. Sa mundong ito, malamang si Clara ang unang taong humanap ng one-night stand sa lobby ng isang 5-star hotel. Nakaupo sa sofa sa lobby ng hotel, tumingin siya sa mga bisita. May mga single na lalaki, pero wala ni isa sa kanila ang nakakuha ng mata ni Clara. Samantala, lahat ng nagustuhan niya ay may kasamang babae. Gayunpaman, hindi iyon pinansin ni Clara. Basta may gusto siya, wala siyang pakialam kung may kapareha ang lalaking iyon. Isang middle-aged na lalaki na mukhang celebrity ang umakay sa isang middle-aged na babae sa hotel counter. Naramdaman ni Clara na hindi masama ang lalaking ito. Maganda ang aura niya. Bagamat mayroon ng kaunting puting buhok sa kanyang mga templo, naglabas siya ng mature at masculine na aura. Napaka-gentleman ng ugali niya. Nang tumingin siya sa babaeng katabi niya, puno ng pagmamahal ang mga mata niya. Matapos mapagpasyahan na siya nga, nilapitan ni Clara ang lalaki. Hey, gusto mo bang samahan kita matulog ngayong gabi? Sandaling natigilan ang lalaki. Pinalaki niya ang figura ni Victoria at napalunok. Ngunit pagkatapos ay mariing sinabi niya, ano ba ang sinasabi mo? Asawa ko ito. May asawa ako. Anong klaseng tao ka? Baliw ka ba? Darling, huwag mo siyang pansinin. Tara na. Agad namang tinanggihan ng lalaki si Clara. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ng asawa at pumasok sa elevator. Ngunit makalipas ang 1-0 minuto, bumalik ang lalaking ito sa unang palapag ng hotel at muling hinanap si Clara. Yumuko siya at mumiti ng awkward. Beauty, pasensya na. Kanina lang nandoon ang asawa ko, kaya wala akong choice kundi tanggihan ka. Paano ito? Kukuha ako ng kwarto dito. Hintayin mo ako sa kwarto. Pupuntahan kita at hanapin ka ng mga 2:00 ng umaga. Paano na? Umuso si Clara sa panghahamak. Akala niya ngayon lang siya tinanggihan dahil isa itong mabuting tao na mahal ang asawa. Pero nagdadrama lang siya sa harap ng asawa niya. Smack! Sinampal ni Clara ang mukha ng medyo may edad na. Naiinis ka sa akin. Magwala ka. Kinasusuklaman ni Clara ang ganitong uri ng mapagkunwari. Bagamat ang kanyang hitsura ay nakakatugon sa kanyang mga kinakailangan, ang kanyang karakter ay talagang nakakadiri. Hinawakan ng middle-aged na lalaki ang mukha niya at sinabing, ikaw ang lumapit sa akin, kahit halatang babae ang kasama ko. Pero sinampal mo ako. Seryoso, anong problema mo? Upang hindi makagawa ng eksena at makaakit ng atensyon ng ibang tao, tumalikod at umalis ang nasa katanghaliang gulang na lalaki matapos siyang sawayin. Pinikit ni Clara ang kanyang mga mata. Kung hindi lang dahil ayaw niyang pumatay ng tao at gumawa ng eksena, patay na ang lalaking ito. Damnit, napakahirap bang humanap ng lalaki? Sinira ni Jordan ang pamilya ko. Kailangan kong maghiganti. Sa sandaling ito, isang napakabatang mag-asawa ang dumating sa lobby ng hotel na magkahawak kamay. Oh! Masyadong interesado si Clara sa matangkad at payat na bata. Natagpuan niya itong napakabata at nakakapreskong. Hehe, o lala. Sariwang karne. Isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Sa modernong panahon na ito, hindi lang matatandang lalaki ang nagkagusto sa 20 taong gulang na mga babae. Nagustuhan din ng mga mayayamang babae ang mga nakababatang lalaki.
Maging ang mga celebrity na sina Demi Moore at Priyanka Chopra ay parehong may asawa na mas bata sa kanila ng hindi bababa sa 10 taon. Sa sandaling pumasok ang nakababatang lalaki na ito, nagustuhan siya ni Clara. Ito ay dahil siya ay namuhay sa dilim mula noong siya ay isang batang babae. Siya ay hindi kailanman nakipag-ugnayan sa mga masayahin, gwapong binatilyo noong siya ay teenager pa. Gaya nga ng kasabihan, laging gusto ng isang tao ang mga bagay na hindi maaaring makuha ng isa. Bumagay ang batang ito sa panlasa ni Clara. Masaya at kinakabahang pumunta sa counter ang mag-asawa. Mukhang ito ang unang pagkakataon nila. Bago pa man makarating sa counter ang dalawa, isang napakarilag at nangingibabaw na babae ang nakatayo sa harapan nila. Ito ay Victoria. Oh! Tumalon silang dalawa. Nakita ng dalaga na napakaganda ni Victoria at pakiramdam niya ay wala siyang masamang intensyon. Mahina niyang tanong, "Miss, may problema ba?" Kumunot ang noo ni Clara sa kanilang dalawa. "Anong problema? Ilang taon na kayong dalawa? Bakit nasa hotel kayo? Matanda ka na ba?" Sinabi ng batang lalaki, "Ako ay 18 at kalahating taong gulang. Ako ay nasa hustong gulang na." Sa tabi niya, nahihiyang sinabi ng dalaga, I turned 18 last month." Smack! Sinampal ni Clara ang mukha ng 18 anyos na dalaga. Isang buwan ka palang nasa hustong gulang, at hindi ka na makapaghintay na makatulog sa isang lalaki. Ganyan ka ba kamura? Nag-aaral ka ng maraming taon, at ito ang natutunan mo. Napakabata mo pa, ngunit hindi ka nagtutuon ng pansin sa iyong pag-aaral at iniisip lamang ang tungkol sa mga lalaki. Pinayagan ka ba ng iyong mga magulang na pumunta sa hotel upang makakuha ng isang silid? Alam ni Clara na ang ilang mga magulang ay mas konserbatibo at mahigpit sa mga babae. Hindi nila hahayaang matulog ang kanilang mga anak na babae kasama ng mga lalaki sa murang edad. Malamang na nagsinungaling ang dalawang teenager na ito sa kanilang mga magulang at lumabas. "Hoy, bakit mo siya sinaktan? Baby, okay ka lang?" Agad namang niyakap ng bata ang dalaga. Sa sandaling ito, isang lalaking nakasweet ang lumapit at pinagsabihan si Clara. "Madam, hindi ka guest ng hotel namin pero iniistorbo mo ang mga bisita namin. Hindi mo rin sila magulang. Sino ka para disiplinahin sila?" Ngumisi si Clara. "Sinasabi mo ba na wala akong karapatan?" Matigas na sinabi ng lalaking nakasweet, "Ako ang manager ng hotel na ito at sinasabi kong wala kang karapatan." Smack! Inihagis ni Clara ang business card niya sa mukha ng manager. Business card ayon ni Victoria. Nang malapit nang sumiklab ang manager, napatingin siya sa business card at natigilan. Uber Eats si Victoria Clark. Nang marinig iyon ng mag-asawa ay dali-dali din silang lumapit para tingnan ang business card. Nagulat silang lahat. Alam ng lahat na ang Uber Eats ay isang paunahing internasyonal na kumpanya. Napangiti si Clara. "Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tingnan online kung isa akong impostor. O kaya, maaari kong tawagan ang Group C ng Ritz-Carlton Hotel Company at ipatunayan niya ito para sa iyo." Masasabi na ng manager na hindi ordinaryong babae si Victoria. Nagmamadali siyang humingi ng tawad. "I'm sorry, Ma. Clark. Nabigo akong makilala ang iyong kadakilaan at nasaktan kita. Sana ay hindi ka magalit sa akin." Nilingon ng manager ang dalaga. "Bata, isa ito sa pinakasikat na babaeng CEO sa mundo. Si Ma. Clark ay kadalasang abala at walang oras para pakialaman kayong mga anak. Bihira lang siyang mag-abala sa inyo na magbigay ng payo. Hindi lahat ay may pagkakataong makatanggap ng payo mula kay Ina. Clark." Nagmamadaling yumuko ang dalaga bilang paggalang. "Hello, Ma. Clark. Ikaw ay palaging idolo ko. Pangarap kong lumaki at maging isang CEO ng isang nakalistang kumpanya na tulad mo." Ngumuso si Clara. "Gusto mong matulad sa akin? Nag-aaral ako ng mabuti sa edad mo. Paano ka? Ang naiisip mo lang ay makipag-hotel sa isang lalaki. Bilisan mo at umuwi ka para mag-aral." Walang lakas ng loob na tumutol ang dalaga. Nakaramdam siya ng matinding hiya. Pagkatapos yumuko, tumalikod siya at umalis. Ganon din ang ginawa ng bata. "Ikaw, manatili ka." Pinigilan ni Clara ang bata. Nahihiyang sinabi ng bata, "Ina. Clark, ano ang maitutulong ko sa'yo?"
Ngumiti si Clara at pinalaki ang bata. Gusto kong samahan mo ako ngayong gabi. Payag ka ba? Noon, nakalabas na ng hotel ang dalaga sa kahihiyan, naiwan ang batang lalaki. Matagal na natulala ang bata bago sumagot ng, ay. I am ni. Tuwang-tuwa si Clara. Sa pagtingin sa 18 anyos na batang ito, naisip niya sa sarili, Victoria, binibigyan kita ng magandang treat. Natagpuan kitang isang batang lalaki na mas bata sa iyo ng 12 taon. Hehe, baka magpasalamat ka sa akin pagkagising mo. Mabilis na nag-book ang dalawa ng pinakamahal na suite. Pagdating nila sa kwarto, sobrang kabado ang bata. Umupo siya doon, hindi alam ang gagawin. Nga. Clark, ano ang dapat kong gawin? Kinakabahang tanong ng bata. Napangiti si Clara. Darling, wala kang kailangang gawin. Ako na bahala sa'yo, hehe. Dahil doon, sinunggaban ni Clara ang batang may hubog na katawan ni Victoria. Samantala, hiniling ni Jordan kay Lionel mula sa Black Ops team na hanapin ang bangkay ni Clara. Matagumpay na nahanap siya ni Lionel. Nakatanggap ng tawag si Jordan mula kay Lionel. Mr. Jordan, nahanap namin si Clara. Nasa room 407 siya ng Four Seasons Hotel. Gusto namin siyang hulihin at ipadala sa iyo, pero pinatay niya ang lahat ng tauhan namin nang pumasok sila sa kwarto niya sa hotel. Galit na galit si Jordan. Fool! Sino ba ang nagtanong sa iyo na kumilos ng mag-isa? You are no match for her. Ngayong naalerto mo na siya, siguradong nakatakas na siya. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin na hanapin siya muli? Hindi masisisi si Jordan sa sobrang galit. Si Clara at Sean ay namuhay sa mga anino at mga dalubhasa sa pagtatago. Kung hindi matagpuan ni Jordan ang totoong katawan ni Clara sa lalong madaling panahon at wasakin siya, ang katawan ni Victoria ay masisira niya. Sagot ni Lionel, I'm sorry, Mr. Jordan. Pero, hindi naman nakalayo ang babaeng yon. Nasa hotel pa rin siya. Nagpalit lang siya ng kwarto. Ayon sa dermal imaging namin, lumipat siya sa room 507. Oh! Nagulat si Jordan. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi pinili ni Clara na umalis. Siguradong elite ang mga tauhan ni Lionel. Hindi sila mga ordinaryong thug. Dapat ay seryosohin sila ni Clara. Bakit hindi siya tumakbo? Ang tanging paliwanag ay nasa gitna si Clara ng isang bagay na mahalaga at hindi makatakbo ng malayo. Mag-isa lang si Clara sa hotel room kaya wala siyang masyadong ginagawa. Pero kinokontrol niya si Victoria sa malayo kaya malamang si Victoria ang nasa gitna ng kung ano. Kaya naman ayaw ni Clara na tumakbo ng malayo. Sige, Clara. Dahil nasa Four Seasons Hotel ka pa, dead meat ka. Sumugod si Jordan sa hotel kung saan naroon ang tunay na katawan ni Clara. Maya-maya pa, nakarating na siya sa 5th floor. Ilang pulgada na lang ang layo niya sa totoong katawan ni Clara. Hanggat hinarap ni Jordan ang tunay na katawan ni Clara, makakataka si Victoria sa kanyang kontrol at maliligtas. Hindi lang si Jordan ang nakatayo sa harap ng room 507. Nandoon din si Lionel at ang kanyang mga subordinates. Bago dumating si Jordan, pinakiusapan na nila ang lahat ng bisita sa buong hotel na mag-check out at umalis. Ito ay dahil masyadong mapanganib si Clara. Napatay na niya ang ilan sa mga nasasakupan ni Lionel. Para sa kaligtasan ng mga bisita, walang choice si Lionel kundi gawin ito. Seryosong sabi ni Lionel, Mr. Jordan, napakakapangyarihan ng babaeng ito. Armado ang mga nasasakupan ko pero pinatay niya sila gamit ang hindi malamang paraan bago pa man sila makalapit sa kanya. Sinuri ko rin ang katawan ng mga tauhan ko. Wala man lang senyales ng pinsala. Para sa kaligtasan mo, hintayin mo ako sa ibaba. Ako mismo ang magpapapasok sa mga tauhan ko at tutulungan kitang mahuli siya. Sinulyapan ni Jordan si Lionel at ang kanyang mga subordinates at sinabi, bumalik ka sa lobby at isama mo ang iyong mga tauhan. Kaya kong pumasok mag-isa. Walang ideya si Lionel tungkol sa mga pamamaraan ni Clara. Gaano man sila kagaling sa pakikipaglaban o kung anong sandata ang ginamit nila, wala itong silbi laban sa kanya. Kahit ang kasing lakas ng dragon ay muntik nang mapatay ng utusan ni Clara. Nagulat si Lionel. Ano ba? Gusto mong sumugod mag-isa? Hindi mo magagawa yan. Pumapatay ang matandang babae na yon nang hindi kumukumot. Napakahalaga mong tao sa VS. Hindi namin hahayaang may mangyari sa iyo.
Kung may mangyari man sa iyo, hindi ko kakayanin ang kahihinatnan. Maaaring hindi alam ng mga ordinaryong tao ang pagkakakilanlan ni Jordan, ngunit tiyak na alam ni Lionel. Napakahalaga ng pamilya Steele sa pagsulong ng militar at teknolohiya ng kanilang bansa. Talagang hindi nila kayang mawala ang pamilya Steele bilang tulong at kaibigan. Si Jordan ang pinakanamumukod-tangi sa mga pinakabagong henerasyon. Malaki ang posibilidad na maibigay ang negosyo ng pamilya Steele kay Jordan. Dahil dito, mas gugustuhin ni Lionel na mamatay kasama ang kanyang mga nasasakupan kaysa hayaang kunin ni Jordan ang panganib na ito. Ngunit mapilit si Jordan. I'll be fine. Don't worry. Listen to me. Kayong lahat, bumaba na kayo. Makikinig kaya si Lionel? Hindi, siguradong hindi kita papayagang pumasok mag-isa. Mr. Jordan, umatras ka. Ipapasok ko na ang mga tauhan ko. Sigaw ni Lionel sa kanyang mga nasasakupan, mga lalaki, alis na tayo. Thud! Bago pa matapos ang utos ni Lionel ay sinuntok na siya ni Jordan. Galit na sabi ni Jordan, baliw ka ba? Wala akong pakialam kung gusto mong mamatay. Pero kung hahayaan mong tumakas ulit si Clara, paano ko siya mahahanap? Kunin mo ang mga tauhan mo at mawala ka kaagad. Hindi naman nagalit si Lionel matapos siyang suntukin ni Jordan. Naniwala pa nga siya na sinusubukan lang ni Jordan na maging bayani at hindi sila idamay. Lumuhod si Lionel sa lupa, tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Mr. Jordan, kung pipilitin mong pumasok, handa akong pumasok at mamatay kasama mo. Thud! Thud! Nakaluhod din sa lupa ang mga kampon ni Lionel. Handa kaming mamatay kasama si Mr. Jordan. Tinakpan ni Jordan ang mukha niya sa sobrang inis. Sinasayang nila ang kanyang oras. Hindi man lang sumagi sa isip ni Jordan ang pag-isip ng kamatayan. Gayunpaman, medyo naantig din si Jordan sa tagpong ito. Si Lionel ay hindi natatakot sa kamatayan. Siya ay handa na ilagay ang kanyang buhay sa linya para sa Jordan at maaaring ituring na isang mahusay at tapat na subordinate. Tinulungan ni Jordan si Lionel na makatayo. Sige, manatili ka. Paalisin mo ang mga subordinates mo. Yuhi. Medyo nagdadalawang isip pa si Lionel. Alam niyang ang kanyang mga nasasakupan ay pawang matatapang at tapat na lalaki na hindi aatras sa hamon. Nag-aalalang sinabi ni Jordan, huwag mong sayangin ang oras ko. Hindi ko alam kung saan dinala ni Clara si Victoria. Bawat minutong inaantala mo ako ay isa pang minutong panganib para kay Victoria. Walang ibang salita, pinababa ni Lionel ang kanyang mga nasasakupan upang maghintay. Noon lang sinabi ni Jordan sa kanya ang totoong dahilan kung bakit niya gustong umalis sila. May nilabas si Jordan sa damit niya. Hindi makita ni Lionel kung ano yon. Pero nakita niyang biglang nawala ang kamay ni Jordan sa hangin. Mr. Jordan, wala na ang kamay mo. Nagulat si Lionel sa nakita. Ngumiti si Jordan. Ito ang dahilan kung bakit gusto kong umalis kayong lahat. Hawak ko ang isang quantum invisibility cloak. Isang lihim na teknolohiya na nauuna ng ilang dekada. Tuwang-tuwa si Lionel. Invisibility cloak. Gusto mong pumasok sa pagsusuot ng invisibility cloak? Tumango si Jordan. Gamit ang invisibility cloak, walang makakakita sa kanya ng mata. Madali para kay Jordan na patayin si Clara. Tuwang-tuwa si Lionel. Oh and my God, ang pamilya Steele ay kamangha-mangha. Kung ang ganitong makabagong teknolohiya ay ginagamit sa ating militar. Sinabi ni Jordan, kakausapin ko ang mga nauugnay na departamento tungkol sa teknolohiya ng quantum invisibility sa hinaharap. Pag-usapan natin ito mamaya. Tuwang-tuwa si Lionel. Isinuot ang kanyang invisibility cloak, tinanong ni Jordan si Lionel, paano ito? Nakikita mo ba ako? Yumiling si Lionel. Wala talaga akong makita. Itinuro ni Jordan, buksan ang pinto. Gusto kong patayin ang yi-di na iyon. Tinanong ni Lionel, Mr. Jordan, gusto mo ba ng armas? Mayroon akong baril dito. Isang punyal lang ang hawak ni Jordan, ngunit wala na siyang kailangan pa. Hindi na kailangan. Gusto ko siyang saksakin hanggang mamatay, sabi ni Jordan. Ang pagpatay sa isang tao gamit ang baril ay hindi sapat upang mailabas ang kanyang galit. Gusto niyang gumamit ng kutsilyo para saksakin siya hanggang mamatay, isang saksak sa isang pagkakataon. Gusto niyang magdusa siya bago siya mamatay at tumingin sa kanyang mga mata habang siya ay namamatay. Buksan mo ang pinto.
Mabilis na binuksan ni Lionel ang pinto sa room 507. Maghintay ka sa labas. Hindi kita kailangan na pumasok, baka maging pabigat ka, bili ni Jordan kay Lionel. Ipagsigawan mo lang ako kung kailangan mo ng tulong, pupunta ako agad at susuportahan ka, sabi ni Lionel. Hindi sumagot si Jordan. Itinulak niya ang pinto at pumasok. Nakabukas ang mga ilaw sa silid, at isang pangit na nasa katanghaliang gulang na babae ang nakaupo sa kama na may matingkad na ngiti sa kanyang mukha. Siguro asawa ito ni Sean, Clara. Napatingin si Jordan sa babaeng ito habang hakbang-hakbang na papalapit gamit ang kanyang punyal. Nang makita ni Clara na bumukas ang pinto, hindi siya nagpanik. Nakangiti pa siya habang kaswal na hinahaplos ang isang pusa sa pag-aakalang madali niyang mahawakan ang nanghihimasok. Gayunpaman, bigla niyang napagtanto na walang pumasok sa pintuan. Oh! Medyo nagulat si Clara. Bakit walang sumakay sa panahong ito? Natakot kaya sila matapos niyang patayin ang ilan sa kanilang mga tauhan? Walang pakialam si Clara at patuloy na ngumiti ng masaya. Gayunpaman, hindi niya alam na si Jordan, na nakasuot ng quantum invisibility cloak, ay tahimik na dumating sa kanyang harapan. Pumunta ka sa impyerno, matandang bruha. Sinaksak ni Jordan si Clara sa puso. Ah! Napasigaw si Clara sa sakit. Pagkatapos ng matinding pananakit kay Clara, hinubad ni Jordan ang kanyang quantum invisibility na balabal at nagpakilala. Gusto niyang makita ni Clara kung sino ang pumatay sa kanya. Gusto niyang malaman ni Clara ang kahihinatnan ng pag-provoke sa kanya at pag-target sa kanyang asawa. Gayunpaman, mukhang hindi nagulat o galit si Clara habang nakatingin kay Jordan. Mainit pa rin ang ngiti sa labi niya. Darling, hindi ka ba kumain ngayon? Magsipag ka. Galit na galit si Jordan. Ang bisyo mong babae. Malapit ka nang mamatay pero naglakas loob ka pa ring guluhin ako. Hinugot ang punyal mula sa dibdib ni Clara, mabilis itong sinaksak muli ni Jordan sa kanya. Ah! Napasigaw si Clara sa sakit at nagluwa ng subo ng dugo. Sinaksak ni Jordan si Clara sa dalawang mahalagang puntos. Tiyak na hindi ito kakayanin ng mga ordinaryong tao. Kahit alam ni Clara ang pangkukulam, ang kanyang pisikal na katawan ay napakahina. Ang kanyang katawan ay mababa kahit sa mga ordinaryong tao. Marahil ito ay dahil siya ay nagbabangko sa pamamaraan ng mind transplant na magiging matagumpay sa hinaharap. Gumagamit siya ng katawan ng iba noon, kaya hindi na siya nag-abala pang alagaan ang kanyang kasalukuyang katawan. Gayunpaman, hindi humingi ng awa si Clara matapos itong saksakin sa pangalawang pagkakataon. Sa halip, nagpatuloy siya sa pag-provoke sa kanya. Nasa mukha pa rin ni Clara ang nakakalokong ngiti. Tumingin siya kay Jordan at sinabing, mahirap mas mahirap di. Ikaw ang humihingi nito. Galit na galit si Jordan. Mamamatay na si Clara. Malinaw na nasasaktan siya, ngunit ginagawa pa rin niya ang nakagagalit na pagkilos na ito. Sinaksak siya ni Jordan sa pangatlong beses. Iyay! Tumalsik na naman ng dugo si Clara. Sa kanyang mahinang estado, sinabi pa rin niya, hindi mahirap sapat na. Arf! Sa sandaling ito, galit na sumugod si Lionel. Ang mabistong babae. Kulang pa ba ang kutsilyo? Bigyan ko siya ng bala. Ilan sa mga nasasakupan ni Lionel ang namatay sa kamay ni Clara. Siya ay may matinding pagnanais na ipaghiganti ang kanyang mga kapatid. Nakita ni Lionel na hindi pa rin nagsisisi si Clara matapos saksakin ni Jordan. Pakiramdam niya ay hindi sapat ang kutsilyo kaya pinasok niya ito. Bang! 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 Nagpaputok ng 3 putok si Lionel kay Clara. Napasigaw si Clara sa sakit at tuluyang natumba. Gayunpaman, ang kakaiba ay hindi natakot si Clara sa kanyang mga huling sandali. Nakangiti pa siya. Nakakatakot na babae. Napatingin si Jordan sa bangkay ni Clara at tahimik na nabigla. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang taong kakaiba ang ugali kapag nahaharap sa kamatayan. Tila iba ang kaisipan ng mga taong madalas namumuhay sa dilim sa mga ordinaryong tao. Hindi masyadong nag-isip si Jordan. Gayunpaman, tila mas kinasusuklaman ni Lionel si Clara kaysa kay Jordan. Nang mamatay si Clara, dinampot ni Lionel ang punyal ni Jordan at ilang ulit na sinaksak ang bangkay nito. Habang sinasaksak niya ito, sumigaw siya, napakagaling mo, no? Hindi ka ba nagreklamo na hindi sapat ang hirap? Sige, magreklamo ka. Tignan ko kung sapat na ang lakas ko ngayon. Ha? Sabi ni Jordan, Lionel, tama na.
Patay na siya. Nadama ni Jordan na hindi na kailangang lapastanganin ang kanyang bangkay. Ang mga salita ay tila pumutol sa lalaki. Sa wakas ay itinuwid ni Lionel ang kanyang likod at sinabing, "Ano ang susunod mong kailangan kong gawin?" Sumagot si Jordan, "Patay na si Clara. Dapat wala nang malay si Victoria ngayon. Kailangan kong mahanap ang asawa ko sa lalong madaling panahon." Mabilis na sinabi ni Lionel, "Ipapadala ko ang aking mga tauhan upang hanapin siya ngayon." Tumango si Jordan. Si Victoria ay nasa napakahayag na damit. Kung siya ay mahimatay sa isang lugar, ito ay magiging lubhang mapanganib. Kailangan natin siyang mahanap agad. Kailangan kong makuha ang pamilya Howard na pakilusin din ang kanilang mga tao. Agad na tinawagan ni Jordan si Lauren. "Hoy, Habi, kamusta na? Okay lang ba kayo ni Victoria?" Nag-aalalang tanong ni Lauren. Sinabi ni Jordan, "Lauren, huwag kang mag-alala. Nakipag-usap na ako sa matandang babae na kumokontrol kay Victoria. Ngayon, kailangan na lang natin siyang hanapin. Mas pamilyar ang pamilya Howard sa kabisera. May mga espiya sila kahit saan. Mangyaring tulungan akong hilingin sa kanila na hanapin si Victoria." Agad namang pumayag si Lauren. "Kukunin ko kay Lolo na ipadala ang lahat ng ating mga lalaki upang hanapin si Victoria." Matapos ibitin ang tawag, naghiwalay sina Jordan at Lionel at nag-ayos ng sarili nilang mga subordinates na maghanap. Saan natin sisimulan ang paghahanap natin? Si Jordan ay lumabas ng hotel at tumayo sa tabi ng kalsada, nag-aalangan. Si Clara ay nakasuot ng to the nines. Tiyak na pumunta siya sa ilang bar o nightclub. Magsimula tayo sa mga lugar na yon. Makalipas ang kalahating oras, dumating sina Jordan, Salvatore, at ang iba pa sa 14 na B Street na may mahabang bar. Ang mga bar ay hindi pa nagbubukas muli. Gayunpaman, karamihan sa mga customer na umalis kanina ay bumalik. Hindi na sila bumalik para ipagpatuloy ang inuman. Sa halip, tinawag silang muli ni Jordan upang tanungin. "Hoy, anong nangyayari? Nasa bahay na ako pero bigla akong tinawag. Sa tingin ko gusto nila tayong magtanong. Maging mas matulungin. Hindi mo ba nakikita kung anong uri ng sasakyan ang nakaparada doon? Damn! Anong mamahaling kotse? Kahanga-hanga, kahanga-hanga. Karangalan namin na makapagbigay ng tulong sa isang malaking shot." Nag-usap-usap ang mga customer sa kanilang mga sarili habang naghihintay silang tanungin. Ang interogasyon ay kinabibilangan ni Salvatore na hawak ang larawan ni Victoria at tinanong ang customer kung nakita na niya ang babaeng ito dati. "Nakita ko na siya. Nakita ko na ang babaeng ito. Ngayon lang siya pumunta sa bar." Biglang nakilala ng isang lalaki si Victoria. Agad namang lumapit si Jordan na naninigarilyo sa gilid at hinablot ang damit ng lalaki. Nasaan siya ngayon? Nang makita ng lalaki si Jordan ay medyo kinabahan siya. Naisip niya sa sarili, ito na ba ang malaking shot? Ngunit mabilis niyang inayos ang sarili at sumagot, "Sa tingin ko umalis siya kasama ang isang lalaki mula sa bar." Nagsalita din ang kaibigan ng lalaki. Binili siya ng isang lalaki ng inumin. Nagkwentuhan silang dalawa. Tapos biglang nagsara ang bar at lumabas ang lahat. Hindi namin napansin kung umalis silang dalawa. Nag-aapoy si Jordan sa pagkabalisa. Kasama ba ni Victoria ang lalaking nakilala niya sa bar? Kung gayon, si Victoria ba ay? Kunin agad sa akin ang surveillance footage. Hanapin ang lalaking iyon sa lalong madaling panahon. Sigaw ni Jordan sa katabi niyang sasakyan. Talagang napakamaginhawang magkaroon ng teknolohiya at kapangyarihan. Maaaring hilingin ni Jordan sa mga otoridad na iscan ang lahat ng surveillance footage upang makilala ang taong gusto niya. Malalaman na ni Jordan ang address ng bahay ng lalaki. Ito ang pakinabang ng pagkakaroon ng lahat sa mga talaan ng gobyerno. Kahit na hindi nila alam kung ano ang hitsura ng lalaki, maaari pa rin nilang gamitin ang mga fingerprint upang mahanap siya. Pagkalipas ng 20 minuto, pinangunahan ni Jordan ang kanyang mga tauhan sa isang maliit na distrito sa kabisera. Knock-knock. Kumatok si Salvatore sa pinto. "Sino ito?" "Pamamahala." Pagbukas niya ng pinto ay agad na pinasuko ng mga kampo ni Jordan ang lalaki. Ito ang lalaking nakabangga kay Victoria sa bar. Hinawakan ni Jordan ang buhok ng lalaki at mabangis na nagtanong, "Nasaan ang asawa ko?" Labis ang kaba ng lalaki. "Mister, may hindi pagkakaunawaan ba? Sino ang asawa mo?"
Hindi ko siya kilala. Paano mo ako nahanap? Bang! Sinuntok siya ni Salvatore. Natamaan mo ang isang babae sa isang bar sa 14 na Yee Street kanina. Asawa siya ni Mr. Jordan. Nasaan siya? Noon lang naintindihan ng lalaki kung para kanino sila Jordan at Salvatore. Lihim na natuwa ang lalaki na hindi siya pumayag sa proposisyon ng Diyosang iyon kanina lang. Kung hindi, tinadtad na siya ng kanyang asawa. Nagustuhan ng lahat na kumain ng mga ipinagbabawal na prutas. Nagustuhan ng lahat ang mga Diyosa. Ngunit hindi lahat ay may kakayahang ubusin ang mga ito. Kung ang isa ay walang kakayahan, sila ay nasa problema. Ang mga lalaki ay medyo matalino pa rin sa lugar na ito. Alam ng lalaki na wala siyang ginawang masama, kaya dahan-dahan niyang sinabi niya. Clark, ang sinasabi mo, tama. Tama. Nag-inuman kami ni Enea. Clark sa bar. Pero malapit nang magsara ang bar, kaya naghiwalay kami ng landas. Hindi man lang kami nagpalitan ng numero. Bang! Sinuntok ulit siya ni Salvatore. Aayu. Napakaganda ni Enea. Clark. Pinainom mo siya sa bar ng walang lihim na motibo. Sinong maniniwala sa kalokohan mo? Inosenteng sinabi ng lalaki, hindi talaga ako nagsisinungaling. Wala akong nararamdaman para kay Enea. Clark. Na-misunderstood mo. Bang! Naiinip si Salvatore. Alam niyang balisa si Jordan, kaya't itinigil niya ang paggamit ng kamao at binaril sa binti ang lalaki. Napasigaw ang lalaki sa sakit. Patuloy na nagtanong si Salvatore, sasabihin mo ba sa akin o hindi? Hinawakan ng lalaki ang kanyang binti at nagpumilit. Hindi talaga ako nagsisinungaling. Naghiwalay kami ni Enea. Clark sa bar. Tiningnan ni Jordan ang ekspresyon ng lalaki at naramdaman niya na marahil ay nagsasabi ito ng totoo. Damnit, isang oras na at hindi pa rin namin mahanap si Victoria. Victoria, nasaan ka na? Please be fine. Bumungad sa isip ni Jordan ang eksena mula sa nakakatakot na panaginip na yon. Hindi niya matanggap na mamatay si Victoria at iwan siya. Nang makaramdam ng pagkabalisa si Jordan ay tumawag si Lauren. Hello, hubby, nahanap ko na si Victoria, sabi ni Lauren. Nawala agad ang pag-aalala sa mukha ni Jordan. Talaga? Nasaan siya? Sumagot si Lauren, inuwi ko na si Victoria. Bumalik ka kaagad. Sabi ni Jordan, sige, pupunta ako dyan. Umalis si Jordan sa bahay ng lalaki at dumiretso sa West Villa District. Victoria. Nagmamadaling pumasok si Jordan sa bahay. Nakita niya si Victoria na nakahiga sa sofa. Tila wala siyang malay at nakasuot ng mukhang pambabae na jacket. Malamang kay Lauren yon. Nakita siguro ni Lauren na very revealing ang damit ni Victoria kaya tinakpan niya ito. Nang makita ni Lauren si Jordan, dali-dali niyang sinabi, hubby, si Victoria ay walang malay sa buong oras. Hindi natin siya magising kahit anong pilit natin. Dapat ba natin siyang dalhin sa ospital? Kinawayan ni Jordan ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangan. Kasalukuyan siyang pinipigilan ng mga accessories ni Clara. Hanggat tinanggal natin ang kanyang mga accessories, magiging maayos siya. Dahil doon, agad na hinubad ni Jordan ang lahat ng mga sinaunang accessories sa lig, tenga at kamay ni Victoria. Inihagis niya ang mga ito sa Salvatore. Sunin ang mga bagay na ito. Sunugin ang mga ito hanggang sa abo. Huwag mag-iwan ng anumang labi. Sabi ni Salvatore. Panay ang tapik ni Jordan sa mukha ni Victoria para magising siya. Habang sinusubukan niyang gisingin si Victoria, tinanong ni Jordan si Lauren, na pala, saan mo nahanap si Victoria? Sagot ni Lauren, sa isang sinehan sa isang mall. Isang sinehan? Medyo nagulat si Jordan. Hindi niya inaasahan na pupunta si Clara sa ganoong lugar. Bukas ba ang teatro? May kasama pa ba siya nang mahanap mo siya? Tanong ni Jordan. Sagot ni Lauren, ito ay sarado, ngunit ang babaeng iyon ay nagbigay ng malaking halaga ng pera sa sinehan at nag-book ng buong venue. Malamang ay nainis siya at gustong manood ng scene. Nang matagpuan namin si Victoria, siya ay nakaupo mag-isa sa sinehan. Wala nang iba. Nakahinga ng maluwag si Jordan. Mabuti naman. Makalipas ang halos 2 minuto, tuluyang nagising si Victoria. Victoria, gising ka na. Masayang hinawakan ni Jordan ang kamay ni Victoria.
Sa nakalipas na 1-0 oras, labis na nag-aalala si Jordan na magkatotoo ang kanyang panaginip. Nag-alala siya na baka mamatay si Victoria. Ngayon, sa wakas ay napatunayan na itong false alarm. Mas gugustuhin kong wala akong kakayahang hulaan ang hinaharap. Mas gugustuhin kong hindi maging isang Diyos-Diyosan kaysa may mangyari kay Victoria. Ito ang paulit-ulit na iniisip ni Jordan sa kanyang sarili. Habi, nakabalik ka na? Tulala pa rin si Victoria nang makita si Jordan. Ngumiti si Jordan at tumango. I'm back. Honey, I'm sorry. Hindi kita naprotektahan ng maayos. Napakamot ng ulo si Victoria at biglang napasigaw. O tama, may tagapaglinis sa kumpanya. Kakaiba siya. Nilagyan niya ako ng gamot ng gas. Hinawakan ni Jordan ang kamay ni Victoria at inaliw siya. Huwag kang matakot, honey. Patay na siya. Hindi ka na niya kayang saktan. Medyo nabigla si Victoria. Nagmamadali niyang iniunat ang kaliwang pulso at tiningnan ang oras. Hating gabi na? Mahigit 1-0 oras akong walang malay, tanong ni Victoria. Sinabi sa kanya ni Jordan ang totoo. Victoria, ang susunod kong sasabihin sa iyo ay maaaring medyo nakakatakot. Kinokontrol ng matandang babae na nakilala mo ang iyong katawan. Ano? Kinokontrol niya ang katawan ko. Paano niya nagawa iyon? Nagulat si Victoria. Sinabi ni Jordan, hindi ko alam kung paano niya ito ginawa. Nagmamadaling tanong ni Victoria, kung gayon, ano ang ginamit niya sa akin? Nagkatinginan sina Jordan at Lauren. Hindi nila kayang sabihin sa kanya ang totoo ngayon. Victoria, bakit hindi natin pag-usapan ito bukas? Medyo nag-aalala si Jordan na hindi kayang tiisin ni Victoria ang katotohanan. Pero si Victoria ba ang tipo ng babaeng maghihintay? Sabi ni Victoria, Habi, kilala mo ako. Napakalakas kong tao. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Sabihin mo sa akin ng totoo kung ano ang nangyari sa akin sa nakalipas na 1-0 oras. Napabuntong hininga si Jordan. Nakapatay ka ng tao. Napatulala si Victoria. Nanginginig siya sa takot. Ako, nakapatay ako ng tao. Iiyak na sana si Victoria. Hinawakan ni Jordan ang kamay ni Victoria at sinabing, Honey, hindi ikaw ang pumatay sa kanya. It's that old woman called Clara. Don't blame yourself for this. Tinakpan ni Victoria ang mukha niya. Ngunit ako ng isang nakalistang kumpanya. Kung papatayin ko ang isang tao ngayon, paano ako makakabalik sa kumpanya sa hinaharap? Paano ko haharapin ang sinuman? Iisipin ng buong lipunan na ako ay isang mamamatay tao. Tapos na ang buhay ko. Sa gilid, sinabi ni Brad, kahit na agad na pinigilan ni Russell ang bagay na ito, may nag-post pa rin ng mga larawan online. Iniulat ng aming mga tao na hindi na nila mapipigilan ang balitang ito. Agad namang niyakap ni Victoria si Jordan na parang bata. Hubby, please save me. Wala akong pinatay. Sabihin mo sa kanila na hindi ako ang mamamatay tao. Ayokong makulong. Ayokong makulong. May maniniwala ba sa akin? Walang maniniwala sa akin, di ba? Hubby. Wala akong pinatay, sob-sobi. Napaiyak si Victoria sa takot. Siya ay isang babae na nagbigay ng maraming pansin sa kanyang imahe at panghuhusga ng iba sa kanya. Siya ang numero 1 sea beauty sa Orlando. Pagkarating sa New York, siya rin ang number 1 sea beauty doon. Saan man siya magpunta, siya ay iginagalang, hinahangaan at pinupuri. Paano niya matatanggap na isumpa siya ng buong lipunan dahil sa pagiging mamamatay tao? Lalo na't inosente siya. Hindi siya pumatay ng sinuman. Ni hindi niya alam kung ano ang nangyari. Ang katotohanan ito ay masyadong kakaiba. Walang tatanggap nito. Kinokontrol ng isang tao ang kanyang katawan para gumawa ng pagpatay. Ngayon kailangan niyang pagdusahan ang mga kahihinatnan. Kahit na sinubukan niyang magpaliwanag sa lipunan at sa hukom, walang maniniwala sa kanya. Tinapik ni Jordan ang likod ni Victoria at inaliw siya. Victoria, huwag kang mag-alala. Kasama ko, walang mangyayari sa'yo. Inalo rin siya ni Lauren. Tama, Victoria. Mag-asawa man o pamilya ni Hubby, hindi ka namin hahayaang makulong. Alam ni Victoria na si Jordan at ang pamilya Howard ay napakakapangyarihan sa bansa. Kung gusto nilang ipadala siya sa ibang bansa ngayon, walang makakapigil sa kanila. Humihikbi si Victoria. Ayokong umalis sa villa.
Ayokong magtago sa ibang bansa habang buhay. Sabi ni Jordan, Victoria, may solusyon na ako sa bagay na ito. Naaalala mo pa ba ang babaeng kamukha mo? Tumango si Victoria. Naalala ko. Yung babaeng taga New York na nagpaplastikan. Tumango si Jordan. Tama. Bagamat nakapost online ang litrato mo, may isang babae sa mundong ito na kamukha mo. Ngayon, inayos ko na siyang magtrabaho sa entertainment company ko. Isa siya sa mga subordinates ko. Ipapaamin ko sa kanya na siya ang nagmamaneho. Napangiti si Brad. Ang hakbang na ito ay walang palya. Kahit na ang opinyon ng publiko online ay hindi mapigilan, ang bagay na ito ay maaaring malutas ng perpekto. Sa kapangyarihan ng mga pamilyang Steele at Howard, hindi magiging problema na panatilihing lihim ang bagay na ito. Bukod dito, nagkaroon ng perpektong solusyon ngayon. Sino ang makakapagsabi kung ang sasakyang iyon ay si Victoria o ang babaeng iyon na nagpaplastikan? Alam ni Victoria na kamukhang-kamukha niya ang babae. Hindi kailanman masasabi ng mga tagalabas. Gayunpaman, hindi pa rin siya komportable. Pero kahit anong mangyari, sobrang nagigilty pa rin ako na may nagkontrol sa katawan ko para pumatay ng tao. Sino ang namatay? Matatanda ba o bata? Sinabi ni Jordan, ito ay isang biker. Nalaman namin ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ay isang nagbebenta ng droga. Nagawa pa ng pulisya na arestuhin ang isang grupo ng mga nagbebenta ng droga noong sinusubukan nilang i-verify ang kanyang pagkakakilanlan. Nakagawa ka ng isang karapat-dapat na gawa. Talaga? Nang marinig na masamang tao ang biktima, sa wakas ay ngumiti si Victoria. Tumango si Jordan. Noong nangyari ang aksidente, naka-drugs ang lalaking nakamotorsiklo na yon, naka-red light at hindi naka-helmet. Kahit hindi kanya nakilala, napatay siya ng iba. Iba pa. Kaya, honey, hindi mo kailangang makonsensya ng sobra. Sa wakas ay bumuti ang pakiramdam ni Victoria. Matapos pakalmahin ang sarili, nagpatuloy si Victoria sa pagtatanong, ano ang nangyari pagkatapos noon? Matapos mabangga ang biker, saan ako nagpunta? Dinala ba ako sa istasyon ng pulisya? Sa sandaling ito, medyo malungkot ang mga ekspresyon ni Jordan, Lauren at Brad. What's wrong? Bakit parang ang sungit niyong lahat? Yung masamang babae, anong ginawa niya sa katawan ko this time? Nag-aalalang tanong ni Victoria. Siya ay walang malay sa nakalipas na 10 oras. Hindi niya alam kung ano ang ginawa niya. Nakakatakot ito. Sabi ni Lauren, Victoria, huwag kang mabalisa. Nung nabangga ang sasakyan, nagkataong nasa kabilang kalsada si Russell at nakita niya ito. Dinala ka niya. Hindi nagtagal, sumugod si Jordan para makipag-ayos sa babaeng iyon. Pagkatapos noon, pumunta siya sa sinehan para manood ng scene. Ibinalik ka lang namin mula sa sinehan. Nakahinga ng maluwag si Victoria. Tinakot mo ako hanggang sa mamatay. Akala ko may gagawing masama ang masamang babae. Hinaplos ni Jordan ang noo ni Victoria at sinabing, Victoria, huwag kang masyadong mag-isip. Ayos lang. Sa tabi ko, hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Nagpapasalamat na tumango si Victoria at nagtanong, Hubby, sabi mo ngayon mo lang pinatay ang babaeng iyon. Maghihiganti ba ang mga tao niya? Hindi siya mukhang ordinaryong tao. Nag-alala rin si Lauren. Tama na, Hubby. Di ba sabi mo may asawa na yung babaeng iyon? Pag nalaman ng asawa niya, maghihiganti ba siya sa'yo? Sinabi ni Brad, nagpadala ako ng isang tao upang harangan ang balita ng kanyang pagkamatay at pinigilan ang babaeng iyon na ipadala sa morgue. Walang pakialam na sinabi ni Jordan, ayos lang. Galit na sa akin ang asawa niya. Pinatay ko ang nanay niya at inagaw ang babaeng inayos niya sa loob ng maraming taon. Kahit na hindi ko pinatay ang asawa niya, hindi niya ako bibitawan. Agad namang kinabahan si Victoria. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? In response, Jordan tried to comfort her. It's fine. The secret families are hunting him down. I believe he will be catched soon. Saka may silbi pa rin ako sa kanya. Kahit mahanap niya ako, ayos lang ako. Anyway, don't worry about me. I have many people protecting me. As for you guys, you must be very careful and not let anything happen to you. Sa sandaling ito, dinala ni Lauren ang isang mangkok ng mainit na sopas at iniabot ito kay Victoria. Victoria, kumain ka ng mainit na sabaw. Umiling si Victoria.
Salamat, Loren, pero wala akong ganang kumain ngayon. Pakiramdam ko pagkatapos na ang ng pangit na matandang babaeng iyon, dumi-dumi na ang katawan ko. Gusto kong maligo. Tumango si Loren. Okay, sige. Napatayo pa lang si Victoria nang tumayo na rin si Jordan at niyakap siya mula sa likod. Honey, pwede ba akong mag-shower sa'yo? Nahihiya man si Victoria ay tumango siya. Kailangan niya si Jordan ngayon. Alam din ni Jordan na nagkaroon lang ng bangungot si Victoria. Kung siya ay nag-iisa sa isang nakakulong na espasyo, ang kanyang imahinasyon ay magiging ligaw. Hindi nagsiselos si Loren. Sa halip, tinukso niya ang mga ito. Victoria, inggit na inggit ako sa'yo. Pagbalik ng asawa natin, ikaw ang unang nililigawan niya. Wala na akong pagkakataon. Kinawit ni Jordan ang ilong ni Loren. Huwag kang mag-alala, hindi ko pababayaan ang sinuman ngayong gabi. Samantala, si Charleston, na nasa England, ay nagsagawa ng isang video conference kasama ang iba pang mga lihim na pamilya sa kanyang silid-tulugan. Ang mga larawan ng 7 tao ay lumitaw sa isang holographic projection laban sa isang puting pader. Bilang pinuno ng 8 dakilang pamilya, si Chairman Rong ang unang nagtanong, Mr. Steele, bigla kang tumawag para sa video conference na ito. May gusto ka bang ipahayag? Humikab si Park Sang-jun, may importante kang sasabihin. Kung hindi, inistorbo mo ang pahinga ko nang wala lang. Tumingin si Charleston sa iba pang miyembro ng pamilya at sinabing, mayroon akong magandang balita na ipahayag. Sinabi lang sa akin ng apo kong si Jordan na pinatay niya ang asawa ni Shawn Handley na si Clara. Sila ang kumukontrol sa pamilya Schmid.